Natuntanan, Happy Father's Day. Lingi ay mong tapad kung na kay nakitaan nga papa dira. Hatagid sa imong nindot nga smile, i-greet. Once a year abi ani ang uban nga adlaw kay para sa mama no. So nakahibaw na ta last week nga naday ko'y gamay na kaligtaan nato. Ang number one nga holiday or celebration kay Christmas. Number 2 di ay ang Mother's Day. Number 3 ang Halloween, ang Father's Day, ika-20. So ato rong pahimuslan karong adlaw mga papa. So ang atong title karon sa atong hisgutan mahitungod sa pulong sa Ginoo kay ang gugma sa usa ka amahan. Ako mong gi-invite sa pag-abli sa itong mga Bible sa Luke or Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Usa ni siya sa pinaka-paborito nga parable or sambingay nga gisulti ni Jesus. Mao ni ang parable sa prodigal son nga magtudlo nato og usa ka leksyon mahitungod sa walay kondisyon nga pagpasaylo ug ang peligro sa garbo ug sa aning kinaugalingong pagkamatarong ug ang gahom sa grasya sa pagpasiguli. Ug i-highlight ni sa atong basahon karong taud nga bisan unsa kapaminaw nato nga layo na kayo ta sa rich sa amahan, sa iyang pagtubos, sa iyang grasya. Mga igsoon, karong kabuntagon atong i-refresh o atong katunon nga ang amahan, ang atong Diyos amahan sa langit. Kay kanunay nga abli ang iyang mga kamot, open arms. Amen? So ako mong gihangyo sa pagpanindog o atong basahon ang Luke 15:11 to 32. Ug mipadayon si Jesus sa pagingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom ni atong dapita ug nahimo siyang walay nahot. 15. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni atong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug mingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ania ako hapit na mamatay sa kagutom." 18. Busa mopauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay. Nakakitaan na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali!" Miingon siya, "Dad-a nga ri ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulubi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya." Verse 23. "Og kuhaa ang pinakatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busa gisugdan nila ang kumbira." Verse 25. "Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iyang pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, 'Nagunsa man kamo diha?' Mitubag ang sulugoon, 'Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok
nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahuna aragod sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa sa ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay ug iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka." Verse 31. Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kayang imong igsuon namatay ug karon nabuhi, nawala siya ug karon nakaplagan na." Magpray ta. Dalaygon namo gamhanan, buutan, mahigugmaon nga Dios. Salamat Ginoo sa imong presensya nga nakig-uban kanamo. Lord Jesus, Ginoo, amo kang gibayaw sa kanunay sa tanang adlaw Ginoo sa among kinabuhi. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw magkigstorya kanamo karon. Salamat sa imong mga pulong nga among nabati ug salamat nga ikaw magadugang pagpasabot kanamo pinaagi sa imong mouthpiece Ginoo, sa imong ubos nga alagad nga aniya karon. I-anoint kami Ginoo nga mahimong sayon ug na kami makuha Ginoo mahitungod sa usa ka mahigugmaon nga amahan. Ginoo, tanan nga mahitabo ug maangkon karong adlaw, imo ang tanan dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Makapanlingkod tang mga igsoon. Ang parable sa prodigal son kay wala jud ni absent sa matag sermon. Sure jud ko nga sa usa ka tuig matag churches ginahisgutan jud ni. Og karon mag-igsoon mo diretso ta sa takeaway number 1. Atong nakita nga ang gugma sa Ginoo walay kondisyon, unconditional love. Ingnon ko na nato, unconditional love. Kung walay kondisyon, dili ni mag-agad nga mabuhat ni nimo, higugmaon ti ka. Kung dili nimo mabuhat, dili ti ka higugmaon. Or kung mas mabuhat ni nimo, mas higugmaon ti ka. Walay kondisyon ang gugma sa Ginoo. Atong nakita nga nagplano pa lang si prodigal son or ang laing nga word sa prodigal kay mausikon, extravagant, patuyang, mapatuyangon. Nagplano pa lang siya, nagbaybay na siya sa iyang isulti, siya, sa iyang amahan para mangayog kaluoy. Nabantayan ninyo wala gani niya na sulti ang iyang gibaybay siyang unahuna. Nakasuway na siguro tanongan natay nalapas ba sa atong inahan baron or ginikanan or sa atong superior sa trabahoan. Naka-absenta or natay nabuhat niya, wala tay murag sapat nga excuse niya nagbaybay ta sa atong unahuna, nag-abot nako mao ni akong isulti. Pero pag abot pa lang nato, o nagiyaw-yawan na tadaan. Pero ang kani niabot na siya, nakita sa layo sa iyang amahan. Ug atong nadunggan sa pipila ka sermon nga mauri na ang higayon sa Biblia nga ang amahan nidagan sugat paduol sa anak. Wala na tay lain nga makitaan sa scripture nga ang Dios amahan gihulagway sa parable. Ang parable lain nga meaning kay side by side nga story, pagtudlo og lesson para mas dali masabtan. Wala na lain nga higayon nga event sa scripture nga atong makita nga ang Dios amahan nidagan padung nato nga makasasala. Adlaw-adlaw nagpaabot ang amahan. Ug atong makita nga ang posture gani ang postura sa kasing-kasing sa gugma sa amahan. Nagpakita nato nga ang atong amahan sa langit, ang iyang gugma wala nagdepende. Salamat sa Ginoo nga ang iyang gugma wala nagdepende kung matinud-anon bata or dili. Nalipay mo ana. Kay kung nagdepende mga igsoon pagkadako sa tong problema adlaw-adlaw kay kasagaran most of the time, oftentimes gamito na mga times
dili ta matinud-anon sa Ginoo. O ang tao sa dili madani jud ta, mo compromise jud ta, pero salamat sa Ginoo kay ang iyang gugma para nato walay kondisyon. Walay kondisyon. Usahay makalimot ta pagpasalamat, makalimot ag basa sa word, kalimot ag pray, makalimot ta og atiman sa mga gipiyal sa Ginoo sa tua. Pero salamat sa Ginoo kay iyang gugma wala nag-agad nato. Kay kung nag-agad pa maigsoon akong balikon, naatay problema kitang tanan. Pero salamat sa Ginoo, pero dili ta nahimuon niya lisensya. Oy, one day condition ang gugma sa Ginoo. Maigsoon ang tinuod, ang genuine nga relationship nato sa Ginoo kay mamunga ni siya. Kay nakakonect man ta sa tinuod, sa true vine. Amen? Wala nag-agad sa atua. Nagbaybay na si prodigal son. Kung na to siya kanta, no? Sa mga pagpasaylo nga kanta. Kung magunaw ko kanta, pinaka-best yun nga kanta sa Father's Day. Umbot mo, uyon baka mo ani mga millennials sa Gen Z, dili ko siguro. Pero sa baby boomers, basin mo uyon mo ani. Si life coach ani mo uyon siguro ani. Nga ang pinakanindot nga kanta para sa usa ka prodigal, badlungon nga anak, ngadto sa iyang papa, kung na siya plano, nakaamgo siya nga, mubalik loob. Kaya kanina sigurong kanta nga perfect sa Simple Plan. Alam na no? Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Di ba mauna inyong paborito kantaon sa video, okay? Intro pa lang dan. Unconditional, walay condition. Ang gugma sa itong mga earthly fathers, kay naliwat pud ani nga gugma sa atong gibasa. Muuyon mo anak, mga anak, makita niyo sa inyong mga papa, manaama ka sila diri karon or naana sila sa presensya sa Ginoo. Makauyon dyan siguro tang at one point, ang gugma sa atong earthly, sa atong amahan diri sa kalibutan, biological fathers or atong mga father figures kay unconditional. Pero ang sa mga managigsuon kay usahay conditional. Naihigayon nga nag-away mi sa akong igsuon. Ang among giawayan kay medyo gamay-gamay ra, mahitungod sa pagbati, mahitungod sa gugma, kay namadyo na no. Di man na malikayan sa pamilya na adjud ang misunderstandings. Niuli siya usa ka hapon nga naparehas ako ba karon nagtakiang. Wala ko'y pakialam niya. So just kwarto. Kung sa kato siya, may noon kay na kung maka away-away mga nakagod. Tibok hapon dito ako sa kwarto, dili pa man uso ang cellphone. Tanaw ko TV. Siya kay nag trabaho na to bago siyang graduate. Nagtrabaho yapon siya dito sa computer, so siyang kwarto. Yang iyan ng tiil kay na piit para sa nga itong term, naligsan o go-kart. Ang go-kart, kung wala ko picture, gamay na siya nga bump car, imbis na aras sa kaning murag ingani nga room nga magtuyok, na siya racetrack, mga gagmay gani nga sakyanan. Kung maglison mo picture, kanang sa Super Mario gani, Super Mario Kart, nga na, una na yung bump car nga mudagan sa gawas. Si Atihani kay humana siya tuyok. Kusag man siya magpadagan sa go-kart, una siya abot, naog na siya. So nagparking ang iyang go-kart. Reaction sa tabok niya, ang iyang kauban, napsigito kalagot niya or wala, dili ka ng suito sa drive ba, imbis brake ang tumban, gasolinador or naalangan na tamak sa brake, igo iyang tiil, napiit. Pagkapiit na sprain, lisa. Or sa Tagalog, natapilok. Basta, yakahuman, nihubag, inflammation. Uli siya sa balay, Kuya, kuhaan ko, bahala ka dira, oy, ngano bitang kontra jud ka sa among kuhaan, love story ni Rinda, amo to inungdan. Mo to may buong siguro mo nganong disulban jud ko sa kwarto. Bahala ka dira, eh. Pero ang gugma sa usa ka amahan,
among papa, pag abot niya, uy, naunsa man ka? Diretso dala sa ospital. Ako nga tibok, at hapon may nagkuyog. Walay pakialam. Nakita niyo ang gugma sa usa ka amahan. Walay kondisyon. Oy, wa ka nang hugas og plato ganina. Bahala naman til. Kuan na dirag botilya or kuan. Ay, gidritso dito sa Mactandok, ipa-simento. Og dapat to yung mga relate nga story na mahitungod sa camping, sa jam, sa soaking. Sa lain na lang nga higayon. Ang punto maigsoon, ang gugma sa kamahan kay walay kondisyon. Di ba sa ato kita mga papa, magpabadlong man natong anak, magsukol-sukol man na, pero ato gyapong andaman o panihapon ni guli. Ngotana, ma, anong ulam? Di gani kay ba mamilo sa unlan. Pero ato gyapong lutuan. Hapitan gyapon nato og Goldilocks, Jollibee o kung sa atong mahapit para ipasalubong sa atong anak ang gugma sa earthly fathers. Ato makita nga walay kondisyon. Labaw na mga igsoon ang gugma sa atong langit ng amahan. Amen? Kung mubati tag kaguol karon kay wala natong amahan, kitang tanan na ay amahan sa langit. Ug ang atong amahan sa langit kay maayo ang amahan. Good, very good Father. Nag-atiman nato. Amen? So ang akong gugma para sa igsuon or kita para sa tong isigataw, mo palyar maka, mo palpak, pero ang gugma sa tong amahan, sa tong earthly fathers, mo atiman yun na, mo pakita yun na og kahingawa, mo pakita yun na og concern, mangita yun na og tanang paagi, unsay maglisod og bayad para ma-admit, mangita yun na kutob sa mahimo, mo duol, magpabaga sa naong, ingana ang gugma sa amahan. Ug akong balikan maigsoon nga wala pa gani ka sulti si prodigal son at ubangan siyang papa saylo ako. Atong balikan ang Luke 15:21. Mauni ang nahitabo. And the son said to him, nidagan ang senaryo ani nidagan si papa padong sa prodigal son kay nakita niya nagkagidlay nagkaluoy na kay niwang na kay walay kaon hurot na tanan niyang kwarta gisi-gisian sa nina nidagan si papa, padong siyang anak, ug mao niyang gisulti sa anak, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Nakadungog ba tag reply sa amahan related sa gisulti sa anak? Wala, layo kayo ang tubag. Parihara ko na. Nikaon na ka. Unsay layo kay nga tubag? Wala ko kaanda man nga part. Nagkondos ko na. Ikaw na ka, busog pa man ko. Unsa na orasa ron? Dili pa lagi ta malit, di ba? May layo kay nga tubag. Ang kaning nga sitwasyon ang tubag sa father, pero ti kalayo. Wala nakadungog. Sa gisulti, tungod kina overwhelm sa kalipay ug atong nakita nga unconditional. Walay kondisyon nga gugma, gigakos, unconditional. Wala nagmatter sa baho, sa taas ang buhok, taas ang kuko, baho ang baba kay white toothbrush, kuyog dito sa mga baboy. Ang gikaon kay kanang mga stocks gani gahi siya nga dili advisable para sa human consumption. Ingana ang sitwasyon sa iyang anak pero kanang tanan pagsulti sa amahan ang tubag sa papa. But the father said to his slaves, kuhae ang pinaka-best nga robe, isulob niya ang singsing, ibutang siyang kamot, o butangig sandals ang iyang mga tiil. Ingana kaluoy ang prodigal son. Wala na gani sapatos, wala na gani chinilas. Take away number 2. Adunay gahom ang tinud-anay nga paghinulsol. Pwede ba na ito isulti? Adunay ang journey, ang pag-travel, di ba atong nadunggan ganina nga far away, layo nga lugar ang giadtuan. Sa Jewish nga culture, usa ka insulto para sa usa ka amahan nga pangayuan na ka sa inheritance or sa imong pamana, buhi pa ang papa. Pero atong makita sa parable nga diretso ang story. Walay daghan nga argument, walay daghan nga rason, wala gani kasabi, gihatag sa amahan. Pila ka adlaw gi-liquidate sa anak para mahimong cash, madala niya ngadto sa layo nga lugar. So sa takeaway number 2 sa story, sa parable sa prodigal son, ato makita ang gahom sa tinud-anay nga paghinulsol. Ang pagbiyahe pa lang pabalik
ni prodigal son padulong sa ilang balay ngadto sa iyang amahan. Nagkinahanglan og grabe nga pagpaubos. Hunahuna gud ninyo, tay, ambi na nga akong share. Diba? Arrogant kayo. Gisupak ang ilang kultura. Sa panahon mismo ni Jesus, bisan parable ni, bisan sambingay ni siya. Gikan sa taas kay nga pagtan-aw ni prodigal son sa iyang kagalingon, ngadto sa tinud-anay nga paghinulsol, pagpaubos, sa iyang pagbiyahe, hinay-hinay nga paglakaw, nagkuhan siguro, pirte ng baybay sa una-una. Di pa rin sa itong mga bata karon, pagpalit dito, asin, patis, suka. Sige ma, palit ko. Kwarta, asin, patis, suka, asin, patis, suka. Pag abot sa unhan, anay nakakita nga amigo, asa man ka? Pag abot mo sa tindahan, paliton. Balik na po, sige ito paliton. Ang journey sa prodigal son, originally balik-balik siya nga nahuna. Samtang sa iyang siglakaw, ang humility ba, saan niya akong nabuhat? Kasadyo ko sa Ginoo, sa Ginoo, sa akong amahan. Muna ang pinaka-importante, kung atay makuha nga lesson karon, iyang na-recognize ang iyang mistake. Nga bisan ni ato siya sa gitawag og far country, layo kayo nga lugar. Pero nibalik siya sa iyang amahan nga naay willingness. Kay ba mo sa iyang giplano, sa iyang gibaybay, nga himuan na lang kung usa sa imong mga sulugon kay didto lisod kayong pagkaon. Dili gani ang iyang gi-applyan og trabaho usa sa mga noble nga mga tawo, noble nga pamilya, ordinaryo lang nga lumulupyo. Atong nabasa ganina, ordinaryo ra nga lumulupyo. Gi-assign siya dito sa lisod ang pagkaon. Bahalag magkuha na lang ko, magkatulong. Bahalag pinakaubos na lang. At least, nako sa balay sa kong papa, daghan ang pagkaon na nubra. Ang gahom sa tinud-anay nga paghinulsol. Sa iya palang ganing pag-abot dito, wala na niya, natiwas ang iyang gibaybay. Gidawat siya diretso samahan. Imagine na ninyo, Mike Son, kung wala siya naghinulsol, grabe lang siya sa iyang pride. Bahala na, kanon ko ni ang mga pagkaon sa baboy or kung magkalisod, ihawon ka ng baboy, ako ning kanon. Di ko mabalik sa kong papa. Baka tilaw baka siya sa robe, sa sing-sing, sa sandal, sa grabe, sa overwhelming nga love siyang papa. Di ba dili? At na siya magantos. Mapuno iyang una-una sa resentment, kasuko siyang papa, mapuno sa mga what if, Magsuon, ang tanan na itong mga what if, pwede na nga mawagtang, mubalik ta sa atong amahan. Paubos ta, Lord, na sayop dyo ko, nakoy nabuhat nga dili mayo. Kabaw ta, Magsuon, proof ang scripture nga ang kamot sa tong Diyos amahan, andam kayo nga mudawat nato. Amen? Kung nahimo ng posible tanan, tungod ni Jesus, tungod sa Lamb, atong gikanta ganina sa last na itong nga worship song, Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo sa Lamb. Na once and for all, na human, finished work. O dili na kinahanglan dugangan, dili na kinahanglan nga ato pang balik-balikon ang gibuhat ni Jesus sa cross. Nakoy na hinumduman nga story. Mga 20 years ago, si Papa kay naay pinangga kayo nga sakyanan, iyang gipadak-an ang ligid. Kung padakan ang ligid sa sakyanan, kinahanglan man po padakan ang naman ay mga part no, kay kung dako ang ligid niya, ang original kay gamay ra ang kanang porma ganis ta paludo, muhuot. So kinahanglan gastuan na po dito sa ilawom, daghan ang mga iyang gi-upgrade ani nga sakyanan, pinangga kay ni Papa nga sakyanan. Uso man ang Power Ranger iyang atong panahon na, ang pangan sa sakyanan or ang model, ang make kay Ranger Ford. Iyang gibutan power para Power Ranger, kinarwasyan, sama sa itong pag-atiman sa itong mga sakyanan, pinahiran og mga para sa leather, pahumot, nindot og sounds. Pag 3 years ago, nalipay ko, kabuhi pa di ang sakyanan, hantod karon. Ato ipakita ang picture. Ang karon kay naa na ron sa napalit man ni sa papa ni Zed sa atong keyboardist. 3 years ago, nakadrive ko pagbalik ani. Og nakahinumdum ko may gisuon
Pinangga kayo sa akong papa kani nga sakyanan. Ug na namoy idea asa ni padong nga story. Nakasako ani nga sakyanan. Nakoy pipila nga nabuhat ani violation. Nadakpan mi pag ASEAN Summit ani kauban ni Gypty Kaloy Alvin daghan mi ato nag-overloading mi, stricto kayo ang mga enforcer gikan mig church. Overloading, natuwing po nga sakyanan nako. Pero ang pinakagrabe nga nahimo nako nga saan ug akong i-illustrate sa tuwa nga nay power ang tinud-anay nga paghinulsol. Ngay ko sorry jud kayo sa unin nako pagbayad dili ko kabayad nimo ani nga damage. Usa ka gabi na ang sakyanan taas sa gawa sa balay. Isulti sa papa, ako nang i-parking ang sakyanan. Niya, tungod kay bago-bago pa ako nakakatunog parking. Ako lang mo parking pa. Ang parkingan sa mong balay kay pinaatras. Dili, maglisod man kung ipinaabante. Pinaatras. Unya, sakto lang yun nga masud ang kanang truck bed. Truck bed man sa luyo, kanang paragan ni sa multicab, kanang open, mga kargahan. Sakto na yun masud. Ang tiki, kumo, gamay ra yun kayo. Unya kay nakoy gibuhat, wala ko sa akong presence of mind, nagdali ko. Usa sa mga kanang gamito nato sa decoration ay mga debo, kanang sa tawag na kolom, kanang napukabok na nasa upper room, kanang mga puti ng tungag buwak. Nabutang de ay nako rapod dito sa parkingan. Ug gawa ko sa una na nagdali ko, ablin akong gate, andun sa sakyanan. Hawan man, wala ang mga iro, wala ang mga tanom. Pero tuwa di ay ang tungtunganan sa kaang habog tagahawak. Pag atras yun ako, ang nakapuno sa problema, kay ang katunga kolom, kay dili to product. Kay kung product to kay gaan, moldy to siya. Makarelate na sa Pastor Eric, ni moldy, bugat, gahi niya, sharp, hait ang mga tumoy na siya upat ka corner. Pag atras yun ako, bungkot na may resistance ba ni ungot. Ang akong kakulba, may gusto ni abot asa ka to ni abot. Basta taas kayo, ako nakita si Papa, nagdali-dalig, ablis pultahan. Sa man niya ako naigo, di ba ka ni Iro or kung pagtanaw na ko, hala, ang kolom, ang tungtunganan sa kaang, taas kayo, badlis sa kanang truck bed sa luyo. Bago pa to kanang gipadakag ligid, ipapintala, na isuga sa ibabaw. Nindot kayo, gikuan jud, gi-remodel, giampingan jud. Nga sa ako rang pagkadanghag, akong careless lang kayo. Atras, taas kayo ang garas. Dili lang ordinaryo nga garas, lumping ka ng murag ni glata sa kuan sa beef loaf niya. Kung dili na to, watay pasensya kay ni kuan nga blidor, ato na lang naon niya, nalumping na niya, pislito na lang to para magawas ang kuan dira, ang sardinas. Inganang nahitabo sa truck bed. Ko hala. Basin dili na ko ang kuno ni Papa. Laya sa dito, dili natin ka anak. Sihanin na lang kong anak. Salamat sa Ginoong Maigsoon kay gimodel sa atong Dios Amahan. Nga, di ba Genesis 1:26, let us make man in our own image. Anthropological ni siya nga expression. Nga, lili man jud pareha. Di ba kitang tanan diri si Eric siya magsiera paragnaw. Di nga imong tapad kung pareha ba magnaw. Di ba dili. Anthropological ni siya expression sa usa ka human nga naay makakita, naay pagbati. Ug salamat sa Ginoo nga ang amahan nato, mga yutan-on nga amahan, made sa image sa Ginoo nga makarelate nga panahon nga makasata. Isa ko nung kamot sa mga anak diri. Kitang tanan kay mga anak ni agi jud ta pagkaanak. Walay ni ditso na to nga dagko na adult na pag-aris kalibutan. Nakasinati jud ta og gugma sa tong amahan, amen. Nakasata, nakabuak ta sa favorite niya nga figurine. Nabamatay mga figurine sa balay no katong mga naikasal, hatagan ta figurine man jud na sa una, dedication atong parador na punog figurine nya pag duwa nito pagkabata nato nakasata na hagbong or ang paborito nga baso. Father's Day man jud puro kang papa kong illustration. So wala pa na uso ang pickleball kay ni uso ang badminton. Yan, duwa-duwa mi sa balay. Palit siya og nindot nga racket sa badminton.
Kay magduwa mi ni kahapon. Ansa tanawan ninyo, ako ang nindot nga racket. Asa pa? Oh, ninduta pag anak. Igo man dito sa kanang kuan sa pultahan, garas diretso. Nakuan ang kuan ang mood ni Papa. Pero luyo ni anang tanan sa ato mga sana laom ra po kayo no kabalastugan ato mga pagpabadlong anak gihapon ta sa atong Papa. Amen. Mao po na magison sa atong pagkakristohanon. Magkapandol-pandol man ta, madatas tentasyon. Unsa ta ka wala na, careless lang. Pero anak ta sa atong Diyos Amahan nga naa sa langit. Amen? Through Jesus Christ. So ang pagpaubos, dako kayo kay mo na power. Dili man ka diha-diha, of course, awkward man ni Papa, pilak adlaw, human ako gigarasan ang iyang nindot nga sakyanan. Pero hinay-hinay na restore. Naka-drive ra gyapon ko pagbalik nga sakyanan. Ug daghan pa gani mga material nga mga butang nga iyang gihatag sa kuha. Ug sa ato po dili magpasabot nga napakyas ta. Paminato layo na kita sa gugma sa Ginoo. Di na ta kabalik. Maigsoon kinahanglan na jud ipaubos sa atong kagalingon. I-humble lang jud nato atong kagalingon. Humility na anay power nga maka-restore sa ato. Wala perfect na to diri tanan. Masayop jud ta bisan sa atong atong pang kanang sa gawas lang medyo okay kay tatanawon pero kay bawta nga natay mga pagkulang sulod nato. Take away number 3 sa parable sa prodigal son. Adunay peligro or danger ang self-righteousness. Naay peligro ang kaugalingong pagkamatarong kanang base lang sa atong kaugalingon. Unsa man ni ang self-righteousness or self-righteous? Someone who is convinced they are morally superior to others. Oy, mas superior ko nimo. Sa unsang pagay sa moral. Ang akong prinsipyo mahitungod sa sayop o sa sakto sa kinaiya sa karakter o sa behavior o sa mga pagpili, mas taas ako ang kuan. Bahala na imo, wala na kuan, wala na ibili. Maoy ang meaning ani, ang pinaka surface level nga meaning sa self-righteous. Someone who is convinced they are morally superior to others. Ug atong nakita sa story, kinsa man ni ang tawhana? Mao tanay mong tapad, kinsa ning tawhana? Ang magwang nga igsuon sa prodigal son. Ang prodigal son ang manghod. Arita mo focus sa magwang. Atong nakita sa atong gibasa ganina ang iyang kasuko sa welcoming party ni younger brother prodigal son. Hutan na siya sa salugon. Unsa man ni sila? Giihaw ang pinatambok, ang fattened. Para special ra jud to. Nay pagkanta, nay pagsayaw. Sa next slide, ato ipakita palihog. Bisan sa iyang pagpabilin o sa iyang pagtuman sa iyang amahan, ang iyang relationship, ang iyang relasyon ngadto siyang amahan kay nakabase sa works. Nakabase sa iyang performance, sa iyang gihimo. Rather than love, ang iyang kaugalingong pagkamatarong or self-righteousness, nitabon siya mga mata. Imbes malipay kay nibalik ang iyang anak, gisigi balik-balik na matay na karon na buhi, na wagtang karon nakita na, blinded him to the joy of his brother's return. So mga igsoon, caution, magbantay tani, mainampingon ta, ug ato ning mapanalipdan atong kaugalingon. Diba sa armor, shield of faith. Ug ang faith magikan sa pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Ug adlaw-adlaw ato yung pakanon ng atong kaugalingon sa word ni Lord. Para dili ta mahagbong peligro, danger, nanagani danger. Kaya kung dili ta mo maminaw, mo heed sa warning, sa danger, sigurado jud nga naay peligro sa unhan. Parehara ko na ang usa ka sakyanan naay duha ka magbarkada nagsakay. Ang usa nagdrive, ang usa sige sila katawa. Sige sila pa sounds. Gusto kay lang tingog. Nagabi man sila nagbiyahe.
na ay signage sa kilid nga danger. Na ay drawing nga ang bridge kay putol. Kung dili maminaw sa warning, walay bisan unsa nga buhaton. Gawas nga maminaw jud sa signage. Putol man ang bridge, unsay buhaton kung putol ang bridge, mohunong mo balik mangitag lang ang agyanan. Dili ni para sa salida nga putol man ang bridge, pwede na siguro pakusgan na to, 120 na to ang dagan niya, paambako ng sakyanan. Maigsoon sa kinabuhi na ay mga warnings, na ay mga pahimangno. Makita na to sa pulong sa Ginoo. Nadaghan sa Proverbs. In general, ang word ni Lord, nagabadlong ni sa tuwa taga-adlaw. Diba, gingon sa Timothy, ang scripture kay God-breathed ni siya. Inspired ni siya. Giilumin, gihalamdagan ang nagsulat ani nga mga tao. Ug mapuslano ni siya sa pagtudlo, pagbadlong, pag-rebuke, correct, training in righteousness. Ug nagpray ko nga, dili ta mapariha aning older brother. Panaaman ko diri nga nung wagay ko nimo ihawi sa katong kuan pinatambok nga unsa to nga animal baka calf para maglipay-lipay mi sa akong mga barkada. Magson ang atong pag-alagad sa Ginoo kay tungod kay gi-demonstrate ni God through his one and only son ni Jesus ang yang gugma nato while we were still sinners ang atong respond kay tinukmod pud ni sa gugma. Dili ni magbase sa atong works. Lord, kinahanglan imo jud ming hikapon ron karong nga panimbahon. Kinahanglan makahilak yun mi tanan kay perfect kayo akong semana. Nag-ampo ko, nagpatukar ko worship songs, nag-devotional ko, nag-evangelize ko, tanan akong gibuhat. Magson dili na to makontrol ang Ginoo. Lord, mao ni ato nang gi-hostage. Based on works rather than love. Mauna atong likayan. Kaya dangerous ni siya. Danger. Caution. Danger. May tungod yapon sa pag-drive. Pero lain na nga sakyanan. Naaday butang nga no entry dito sa Mandawi. Gikan may sa UCLM. Ang primero nga skina kay AC Cortez ba da? Nya, ang sunod nga skina ana kay sa una kay one way pa to or hantod karon. Nya nagkuig mi ni mama. Ya wala ko kabaw sa dong driver ago ko ato ta. Sige ma. Giliko dire. Ya wala ko nagtan-aw. Naaday butang dito nga no entry. One way ra padong ra gawas tanan. Wala ko kabaw sugat may tanang sakyanan. Nahibong na lang ko nga naanay ni tapad nga HPG ba na reno highway HPG kanang policeman nga kanang mobile ganay sila. Nadakpan ko. Kay wala ko nakakita sa warning. Mao na ang danger, Mike. So na ay danger. Ayaw dili mag-swimming ari kay kusog ang bawd. Dili magbuhat ani kay dangerous. Mismo ang gobyerno nagbutang na. Smoking is dangerous for your health. To your health, for your health. Gibutangan na gini na nga tagakuha nimo maganam to kapangag ang katong model or naay mga sakit-sakit. Wala nagkulang mismo ang atong gobyerno. Ug mga anak, ang atong mga ginikanan wala po nagkulang sa mga pahimangno. Ug karon gipahimangnoan ta mahitungod aning peligro sa self-righteousness. Take away number 4. Una ato na nahisgutan ang walay kondisyon nga gugma ang gahom sa tinud-an nga paghinulsol, ang danger sa self-righteousness karon kaupat. Ang samputanan sa pagsukol-sukol. Kung usa ka kainahan or parent niya na imong anak diri sa palibot, lingia niya ayo lang sulti ani. Tan-awa siya niya ako lang mo sulti. Samputanan sa pagsukol-sukol. So naaday ko naay consequence. Consequence ang English aning samputanan. Ang Ginoo nag-allow sa tanan, wala exempted, pastor, leader, or bisan paminaw na mo ordinary ra madyo ko nga church goer Magson. Wala ordinary na to. Kitang tanan galamiton sa bulhaton sa Ginoo. Paabot lang simong time, ang Ginoo na ay sakto nga time para natong tanan. God allows individuals to experience
the natural consequences sa ato nga mga choices. Ang kaning nahitabo na ko ron kay natural nga consequence sa akong mga choices. Taas og mga uric nga pagkaon. Ayaw bisan mga lalaki, ayaw dili din nato ang ikauwaw ang duwa nga Bix bitaw na or Bix or Bix. Dili katong Bix nga pahid sa kung pingot atong ilong or syrup. Kana mag-ambak-ambak na square. Kay sulod na sa mga 2 months, gihasol jud ko ani nga affliction. Ito sa balay, sa uban nga adlaw, kay magbix-bix ko nga ako rang usa. Kay dili jud matunob ang tiil, mag-ambak-ambak ka, usara ka tiil. Consequence. Ang tanan natong ginabuhat diri sa kalibutan, sa atong lawas pa lang na ay consequence. Ug ang kani ang pagwaldas ni prodigal son na ay consequence. Pero dito, sa pinakaubos sa iyang consequence, pinakasamputan na jud, wala na yung pinakaubos siguro niya. Nahurot ang iyang kwarta. Ato, gisgutan man ito, no? Prostitutes. Kung na ay prostitutes, na ay ilimnong makahubog. Na naman ni ang sa Greek word pharmakia, na ana siguro mga illegal substances, drugs, dili pa lang siguro para sa tuwa ka-refine, na ay mga pangsimuton or kuan natong panahon na walda sa kwarta hantod na hurot sa pinakaubos nga sitwasyon ni prodigal son. Atong nakita, kitang tanan nga nagtuon sa pulong sa Ginoo nga naadyoy consequence sang putanan ang pagsukol-sukol sa amahan. Di man kana gi-insulto ang amahan, buhi pa niya gipangayuan sa iyang inheritance. Pero dito, sa iyang pinakaubos, sa iyang rock bottom, ang kaning rock bottom nga term, kay kung sa dagat, na ay tubig dagat, na ay lapok, na ay bas, na ay bato, pinakaubos na dyan nga parte sa dagat, sa ocean. Pag dito na siya sa rock bottom, nakarealize si prodigal son, sa iyang tanang mga kabuang, sa iyang sayop nga desisyon, ug sa value, hayahay man tako dito. Nasiguro uban nato diri nga na ba Christian na nakaila na sa Ginoo, ang uban nagdako na nga naadjud na sa Sunday school, na sa jump kids, ginadala sa mama sa balay or ang Bible study na mismo sa balay. Unya ni nahigayon nga nadala jud sa kadangog na slide jud sa kadangog sa kalibutan. Naay daghan nga testimony nga na dito sa ilang nahimutangan naka-realize nga, kanindot man di atong kinabuhi Walay magukod, walay magsigig hulga sa imong kinabuhi nga patyon ka, walay magsigig plano nga unsaon pagguba ang imong pagka-ikaw, ang imong dungog. Kanindot man di ay aning kinabuhing Kristohanon. O kita nga naa karon, ug akamo nga nagtanaw online nga medyo naluya, na-discourage, maigsoon dili na to ipawalang bili ang value, ang bili, ang pagka-anindot niining atong kahimtang karon ingon nga mga Kristohanon. Amen? E panahon nga moadto ta, madata sa kalibutan, mo compromise ta. Gitawag ta be holy, kay holy ang atong God. Nga madala jud ta kay wala na to na katong prepare for action, wala na to na baksan na to nahuna, way self-control. Ayo pabuta nga adto na ka sa sitwasyon, nindutang man di unta ato taga Domingo manimba mi kuyog sa mga igsuon, manganta karon nag-unsa man ko diri na ay daghan mga testimony na ug sa last nanya ko i-share mahitong kada na arita sa last nga take away number 5. Nindot nino nga maminota sa pulong sa Ginoo kay dine in pa minota karon nya take away na pa jud tay madapag uli. Dili pa sa Jollibee ba pangutan na ka first time nimo mag-order, sir, unsa mong kuan, dine in or take out? Sama na, dine out lang kuan, take in ari lang ako kanon. Pero karon kay nag-dine in ta, nga na pa jud tay take away. Ug mao ni ang last. Ang kalipay sa pagpasiguli or the joy of restoration. Ang kalipay sa amahan kay ato yung nakita
Kay nag-celebrate diha-diha. Gipakuha ang tanang mga nindot. Ug nag-represent po ni ang kalipay sa langit. Bisan sa usa lang ka tawo nga mobalik loob sa Ginoo. Ug ang kaning nga parable, kaning nga story nagdasig nato nga maparihata, muliwata sa atong amahan. Na ay mga aspects nga muliwat yun sa atong amahan. Makita nato sa una, abot kay numdum maka si Papa ani. Na atoy parlor game sa church. Muna unsa man ang timailhan or wa pa may look alike. Unsa man ang imong buhaton para mahimo kang look alike ni Pastor Floro. Sa ko may numduman kay walay nakatubag. Nya si Mama kay nakasito man siya ni Papa. Ang iyang giingon nga kaning mannerisms ba kanang look alike. Wala na nagibuhat ni Papa karon pero nabantayan ako nga lately mo na akong gibuhat. Ang mannerism ni Papa sa una nga mao'y gipangayo sa katong parlor games kay ingani. Tagatataod. Wala nakadaog atong games. Magson sa atong pagkaanak. Muna sobra anak ko kuanda bila taas sa kayo. Natay mga behaviors, natay mga kana makuan jud mga liwat pareha jud kato ang the way pagkasulti, the way ang kanang pag-ubo, pag-igham, the way mo makatawa sa kanang mga gagmay kay nga butang, the way nga inganaon jud pagluto. Og kita gitawag ta karon nga nailata nakatan-aw tag glimpse sa atong Dios Amahan sa langit unsa siya ka mahigugmaon, unsa ka walay kondisyon ang iyang gugma. Nga mugakos puta mo embrace puta aning pagpasaylo. Kay ang pagpasiguli dili mahimong posible kung walay pagpasaylo. Kung kuan lang na medyo kuan lang na formality lang na ato makita nga sa pagkakita pa lang o bisan wala pa niabot ang adlaw nga nibalik naghinay-hinay og lakaw si prodigal son. Ang kasing-kasing sa Papa nakapasaylo na. Basta mo balik lang akong anak. Pagkakita niya lipay kayo dagan, celebrate. Mao na ang kalipay atong nakita nga tanang mga maayo gibuhat, nag-celebrate, nagkanta, na ay pagsayaw. So importante kayo ang pagpasaylo, forgiveness. Para mas celebrate ang naay kalipay sa pagpagsiguli. Nayo sa katawo nga ginganlan og si Dan Moller. True story ni siya. Anak siya o pastor. Dili sa God of Glory, ubay-ubay na tayong mga anak o pastor. Ang uban na sa taas, ang uban nag-serve sa ministry. Si Dan Moller, ang iyang papa kay pastor. Ug tungod kay sa culture nila, grabe makayo ang kanang kon ba? Peer pressure gani ang iyang mga friends, iyang mga amigo nagbuhat na ana. Nya makon man siya, mobati man siya nga mabiyaan man ko, ma-left behind man ko. So, si Dan Moller, bisan pastor's kid siya, dadala dyan siya. Wala mo ko yung mga amigo. Ingnon man ko nila nga, ay, dili ka cool. Kapag ka boring po ni mo, Dan, oy, sige ra makadirag kuan, lingkod sa kilid, magsigig headphone, maminaw, unsa na mong paminaw, mga Christian songs. So, nadala dyan si Dan Moller, pagkabata niya. Hantod, pagka-teenage niya, teenager na siya, ang iyang mga barkada, nagsugod na pod sigarilyo, inom-inom. Pag elementary na ko, wala di ko kasugat ana, wala. Ara siguro sa kanang mga tindahan na ay jukebox pa mo to sa una kana maghugog 5 ba to or piso. Nga patok karon. Kusog kayo, walay limit sa oras. Pero pag high school, pag second year, James, natay basketball karon. Sige, asa man adto ta sa Cordova, na ay basketball court dito. Duwa mi dito, nindot kay duwa pagkahuman adto na may sigawas. Naandan na mo nga mag-inom rag ice water o juice o soft drinks. Ibo may nag-aaso naman. Ingani din no ang ganang kuan ba? Na ay level nga nag-abot sa stage sa usa ka kinabuhi, sa usa ka batan-on. Bisan unsa pa niya anak o pastor kuan jud ka. Ma-expose ka ani mga butanga. Kaya nagpuyo man ta sa kalibutan.
Wala pa na kontento. Kuan. Nanay, inom-inom. Yung una mo sud sa school para dili mailhan, ang sigarilyo sa gawas, katong spray pa man to sa una. Dili man para karon nga vape nga humot na maano to nga, uy, humuta sa mong perfume ron, uy. Padung Bible study, humot man kayo. Unsa maron nga brand? Kanda to vape nga. Sa una mailhan jud nimo nga nagsigarilyo kay isog man jud og baho, ang nicotine mailhan jud nimo. Spray. Mao ni ang nahitabo ni Dan. Bisan anak siya pastor, dili diha-diha nadala siya. Tungod kay sige siya kuyog-kuyog. Diba, ingon sa Proverbs, bad company corrupts good character. Bisan unsa ka-expose ni Dan sa mga pagtudlo, Bible stories, teaching ni Jesus, teaching sa ilang mga teachers, pastors, may tungod sa kana, dili ka magbuhat ana. Nadala jud kadugayan si Dan. O pagkadala ni Dan, mas grabe pa siya kaysa iya mga barkada. Mas kusog pa siya musuyop kaysa iya mga barkada. Siya na amang libre. Yan mga barkada, Dan, kusugan na ni mo take og illegal drugs. Hangtod nga si Dan, bisan Kristohanon nilang pamilya, nilayas sa ilang panimalay ug nawagtang siya sulod sa duha ka tuig. Ang iyang papa nga pastor matud pa nga bisan naguol siya pero na siya kalinaw sa sulod kay kibaw siya sa iyang identity sa konsekwensya siya ngadto ni Christ. Bisan ang saon niya, wala yun siya mahimo. Kay grabe yun kayo ang bunlot sa addiction ngadto sa iyang anak. Pero na siya faith nga mubalik ra yun niya ang akong anak. O gunaw na niyo, ang duha ka tuig kay taas kay na siya. Ang sa kasimana gani, ang sa katuig taas na yun. 2 years nga nilabay, na ay nanuktok sa balay ni pastor. Pag adto niya ang ilang balay sa Americans man sila. Naay kanang bildo nga gamay nga matan-aw nimo kung kinsa ang tao nga naas gawas. So wala man siya nakita. So yan nag-abli. Ug iya nakita ang iyang anak nga si Dan na dito sa kilid sa kanang may pultahan. Luoy kayo, niwang kayo, luspad, wala kaligo, nagkalago gisaan sa nina. Para pariha jud aning story sa prodigal son. Pero kani si Dan wala na ngayon kabilin, diretso ra ni Elias kay nadala sa bad influence. Yan na si Dan. Pidi ko mo kuan kanang mohagba mo gakos. Oh, pidi. Ato makita nga sa ato pa lang mga earthly fathers o sa kani nga story. Ang gugma sa usa ka mahan nga naay Ginoo kay murag grabe ka kan exponential gani nga mahigugmaon man ka ang amahan nga walay Ginoo pero ang naa kaila og Jesus mas grabe ang love unconditional kay walay condition. Siya pwede ko masulod pwede masulod lang gipakaon wala na di ba mauman jud ni ang atong mindset nga kung gikan ni nagbuhat sa gawas pila ka tuig wag nawala nanan sa balay basin manghilabot ni pero ang sa katong kasing-kasing nagunahuna sa katong pastor sa iyang papa ni Dan, wala niya gipanumbaling ang importante nga naa ang iyang anak. O kay baw siya, nga ang Ginoo mao'y nagpanlihok ani tawhana. O ang story may gusto nag-end. Nga karon present day, pila lang ni kaadlaw nilabay nga story. Pwede na ito matanaw sa YouTube ug sa Facebook. Dan, ang spelling kay D-A-N, Dan Mohler, M-O-H-L-E-R, nga testimony. Ug na-reconcile si pastor ngadto sa iyang anak. Bisan giunsa og pangitag paagi sa kaaway, sa yawa. Nga ang anak sa pastor mabunlot, mahimong bad influence, napasiugda dito mga dili maayong binuhatan. Pero sa katapusan, sama sa story sa prodigal son,
happy ending. Dibalik ang anak ug naay rejoicing tungod sa restoration. Ug susama po na nato mga igsoon nga naman kay mga higayon nga paminaw nato layo na kita sa kabut. Kita rin nakibaw, Lord, grabe jud akong nabuhat nimo. Pero atong hinumduman kung mobalik lang ta sa presensya sa tong Ginoo. Sa tong amahan, andam siya nga modawat nato. Mo na gipamatud-an sa gugma sa usa ka amahan. Manindog ta magson og ato ning isira sa mga pagampo.